Magandang umaga po. Inaalam pa ang sanhi ng sunog sa isang commercial residential building sa Tondo, Maynila kung saan 5 ang patay. Hindi sila nakalabas dahil nakalak ang pinto ng kanilang kwarto. Ang ilan naman tumalon sa terrace para makaligtas. May news to go si Jay Sabale. Jay. Kara, 5 ang kumpirmadong patay sa isang sunog na naganap kaninang madaling araw sa Tondo, Maynila. Bangkay na makita ng mga bumbero ang isang lalaki at 4 na babaeng nakilala bilang ang magkapatid na sina Jamaica at Joanna Raset, Tintin Junjun, pawang mga nagtatrabaho sa grocery store at isa umanong Shane na kaibigan ni Raset. Kwento ng 2 boy na nakatakas, naglalagablab ang apoy sa kuha ng kapitbahay sa harap ng nasunog na commercial residential building. Nagsimula ang sunog pasado alas 3 ng umaga na tuloy ang naapula alas 4:26 ng umaga. Umabot sa ikalimang alarma ang sunog na umano'y tumupok sa halos 2 milyong pisong ari-arian. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Nakatulog kami. Nainitan ako kaya nagising ako. Kaya lumabas ako. Ang dami na ng kaya ginising ko yung kasama ko. Dinaanan namin yung kwarto nila. Hindi namin binuksan. Sinipa-sipa pa nga namin yung pinto nila. Hindi mabuksan. Hindi na naman namin makita. Punong-puno na ng usok kaya tumalon na lang kami dun sa tires. Bumaba na kami. Inaanap namin yung narinig namin yung sigaw ni Ate Raset. Anong sabi? Na tulungan yun daw kami. Kami po ni Kuya PJ yung nasa baba. Yun lang po. Pero hindi nyo napasok. Hindi po namin napasok yan kasi malakas yung apoy at saka yung usok. Pag-gising nga po ng pamangkin ko sa akin, nakakita ko malakas na yung apoy. Tumalon po yung 2 boy dyan at may nagsisigawan ng mga babae dyan sa taas. Kinuha ko po ng video, kala makuha ko ng maganda sobrang init. Wala na, hindi ko na siya nakuha. 2 boy, dumiretso na ron. Hindi na ako makausap. Ayon naman sa kamag-anak na may-ari ng commercial residential building ay pamaynila na ang amo ng mga biktima. At nandito na rin ang ilang kamag-anak ng mga biktima. At yan muna ang latest mula dito sa Tondo, Maynila. Balik sa iyo, Kara. Jay, paliwanag nga sa atin, nakalak yung kanilang kwarto kaya hindi sila nakalabas. So ibig sabihin yung lock was from outside. Ganun ba? Ang sabi sa akin nung 2 boy na nakatakas, sila lang naman na naglalak nung mismong mga pintuan doon sa bahay. Pero hindi naman ito katulad ng mga instances na nangyari dati na ang lock ng pintuan ay nasa labas. Ngunit ang lock ng pinto ay nasa loob. Ngunit ang explanation din ng mga ibang tao rito na nakapasok na sa bahay, ang pintuan daw kasi sa kwarto ay gawa yata sa bakal. Yun ang sabi ng mga tao rito, Kara. At wala bang fire exit? Dahil yung mga ganyang klaseng commercial building, base sa Fire Code of the Philippines, lahat ng kwarto ay dapat merong fire exit. Okay, Kara, wala tayong nakitang fire exit katulad nung sinasabi ninyo. Pero siguro ang pinaka-explanation dito kasi ay bahay ito at sa ibaba ay isang malaking tindahan. Yung mga nakikita natin na karaniwan ng malalaking tindahan na tila grocery na, pero hindi naman siya talaga grocery, Kara. Okay, pero even residential buildings required sa ating fire code na kailangan meron pa ring fire exit. Pero base dyan sa pakikipag-usap mo sa Bureau of Fire Protection, wala ni isang fire exit sa anumang kwarto dito sa building na ito. Wala tayong nakitang ganon, Kara. Maraming salamat sa iyo, Jay Sabale.